isang mapagkagawa, bigyan mo ng 100 million, magagamit niya yung 100 million sa mas maraming, mabuting paraan. No? Now, kung meron din isang ang tawag natin dyan, manluloko, bigyan mo ng 100 million, mas malaki ang oportunidad yan na manluloko ng ibang tao. Kasi meron yung pera. Ganun din ang social media. Yes. You can use it for good reasons, with good intentions, or you can abuse it. If eventually, it boils down to the intention of the netizen. So, I would like also to comment, disiplina pa rin ang pumapasok dito, right? And prioritizing kung ano ang dapat na mauna sa akin, right? Hindi masamang gumamit ng social media provided mayroon kang disiplina sa buhay. At pangalawa, marunong ka dapat mag-prioritize kung ano ang dapat sa sayo. Okay? Now, you really have to protect yourself kasi ang hirap niya. So ngayon, dapat tayo, I think we should have this campaign na gumamit tayo ng social media pero sa tamang paraan, sa tamang paggamit. Okay yan sa inyo. Okay. So, yeah, partner, let's thank our young ladies here who joined us dito sa Caterham. We'd like to say thank you to Che, to Eka, and to Ruby for raising the program. Before that, say goodbye to all our listeners and watchers because we are now being watched by TV5 and with the radio, DCOK. So, Chair, Eka and Ruby, mabalot kong maran sa pagpaonra na makikita mo sa madalugman ang inyong ideas tungkol sa social media. So, partner! Okay, we will be right back. Don't go away. Turn up the music, let's get out on the floor. I like to move it, come and give me some more. Watch me get physical, out of control. There's people watching me, I never. We are back here at the Marian Cabral Show with the segment Kabataang Taram. Partner, alam ko may hinanda kang introduction na to para malaman ng ating buong madla kung ano ba ang ating tatalakayin ngayong hapong ito with these beautiful ladies in front of us. Tama, partner. Alam mo ba na sa kasalukuyang panahon ay bukod tanging Pilipinas na lang ang wala pang diborsyo. Noon pa may napakainit na ng usaping ito dahil sa mahigpit na pagsuporta at pagkontra sa mga taong pabor at di pabor sa nasabing issue. Panukalang pagsasabatas lalo na ng simbahang Katoliko dahil labag di umano ang divorce bill at panukalang ito sa doktrina ng simbahan. Of course naman. Kasi talagang
partner, ever since na ang Katoliko talaga, hindi never yan na magpapabor na ang diborsyo ay may sa batas dito sa Pilipinas. So, ngayong hapon, maririnig nyo ang stand ng mga kabataan tungkol sa mainit na issue na ito. At ito ay nahinggil sa diborsyo. Pabor ba o di pabor ang mga kabataan ito na nagagandahang nakaharap sa atin ngayon, partner? So, let's hear it from Ivy, Jessica, Anel, and Nikki. Welcome dito sa The Marian Cabral Show. Unang tanong sa ating nagagandang mga youthful ladies. Sa iyong palagay, naaayon ba ang divorce bill? Let's listen to the view of Anel. So, let's just be realistic. So, para po sa akin, sa aking opinion, hindi naman po masamang maging maligaya ka. Lalong-lalo na kapag nasa ganung sitwasyon ka na. Hindi naman sinabi na kapag kunwari, sinimulan mo, tapusin mo. Sabihin na nga natin, sinimulan mo. Pero nasa sitwasyon ka na, hindi mo na kaya. So, divorce is, kumbaga, ito yung solusyon para sa mga pamilyang or sa mga mag-aasawang hindi na kayang Ipagpatuloy pa. ipagpatuloy pa yung kanilang relasyon dahil nga, hindi na sila masaya. So, yun po. Parang tulong na din to para maiwasan natin yung mga problemang karaniwang na nararanasan ng mga pamilya. Salamat, Anel, sa maganda mong opinion na you are for the divorce bill, right? Ngayon, pakinggan naman natin si Ivy at saka si Jessica na silang dalawa ay against na maisabatas ang divorce bill na ito. Hindi ako pabor sa divorce bill kasi yung dalawang taong nagdesisyon na magsama, kailangan panindigan nila yung desisyon nila. Tsaka, against sa Catholic belief natin na maghiwalay yung dalawang taong nagsama. Hindi naman sa lahat ng panahon masaya ang pagsasama. Meron ding pain and sorrow. So, kailangan nilang panindigan yun. Pangalawa, may psychological effect din yun sa mga bata. Malaking porsyento yung mga batang lumaki na walang proper guidance ng magulang na pwede silang maging delinquente. Pangatlo, pwedeng gamitin nila yung divorce bill bilang Scapegoat. scapegoat para matakasan nila yung obligasyon nila sa pamilya nila. As a Filipino Catholic, I am against the divorce bill because I believe that once a couple decided to get into marriage or in the sacrament of matrimony, they must be aware of their duties and responsibilities as husband and wife and to the family that they're going to build. And also, we give much respect to the values that we Filipinos respect the sacrament of matrimony. And we also give importance to the close family ties that only the Philippines has this strong bond that even the Western and the European countries would like to have as we have. And to the family that this couple will build, once they surpass these challenges, these predicaments in life, then they could attest that the relationship is strongly bonded. Then therefore, divorce bill is no longer needed in our society. Partner, narinig natin yung for at yung against. Meron tayong bisita ngayon na neutral. That's Nikki. That's ask Nikki why her position is neutral. Nikki, Pwedeng kaliwa, pwedeng kanan. Yun ang ibig sabihin, partner. kaliwat kanan. Oo nga eh. Di ba? Tingnan na, tanungin natin kung Sige. anong sasabihin ni Nikki. Nikki. For me, I am neutral to this issue kasi
it depends naman dun sa couple if they can handle or fix their relationship. Naisip ko, I'm against. Kasi syempre alam natin yung marriage is sacred. So, kailangan before you enter the married life, prepared ka or ready ka sa mga responsibilities na Darating sa'yo. darating. Opo. And then, syempre, isipin mo din yung mga anak mo. Paano kung maghiwalay kayo? Ano yung magiging reaction nun dun sa mga bata? And on the other hand, proud din ako dun sa divorce. Kasi, may mga pagkakataon na yung mag-asawa, most time, nag-aaway, syempre, kung hindi mo na kayang tiisin yung nagaganap. So, pwede mo yung humilay. Narinig natin, partner, ang mga opinions ng ating mga young ladies. No? Some are for the divorce bill, some are against the divorce bill, and one is neutral. You know, it drives home the point that this bill has got to be studied in all the different dimensions. So I'm giving back the floor to you or to these beautiful ladies na sana sa pagkapanayam natin sa hapon na ito, may naidulot tayong maganda at bawat isa sa atin was able to learn kung ano talaga ang buhay, kung ano talaga ang dapat at nararapat. So, your last talk or last reaction? So, bago tayo gagawa ng desisyon, dapat pag-iisipan muna natin ng mabuti. I-weigh muna natin yung magiging effects nito sa ating family. Thank you. Thank you po sa inputs and sa pieces of advice na nabigay niyo. As use of today, huwag tayong basta-basta magdidesisyon. Kailangan i-consider natin yung both sides para hindi tayo magsisi sa huli. So, thank you din po sa mga information na kahit ako nga lang yung for dito. Pero narealize ko lang na before you, totoo nga, tama nga yun na before ka gagawa ng isang bagay, pag-isipan nyo. Pero, set din natin yung sa kabisa side na matuto din tayong lumayo. Hindi lang ng oras, pag-ibig yung pahihiranin natin. Matuto din tayong lumaban para hindi tayo naaatin. For me, everyone deserves to be happy. So, kung saan ka masaya, Okay, nadamugta ang iba-ibang opinions kan sa tuyang youthful ladies tignan niya na hapon, si Ivy, si Jessie, si Anel, at si Nikki on the divorce bill. Ang nahiling tamo niyan, it's very important that we put a lot of thought into how this will be implemented if it will be passed. No? Behind the success of a family that works is a relationship that works. Now, the reason some sectors are saying for the divorce bill is it is a remedy for a relationship that does not work. Okay? But still, it must be studied, it must be implemented in such a way that there will be life after the separation, if that is the remedy. Okay, but a lot of thought has got to be put into that. Partner? And we would like to thank Ivy, Jessica, Anel, and Nikki for being with us today and para maisabi din nila ang kanilang opinion na nahihingil sa divorce bill.